Yes, samahan mo po ako. Basahin po natin ang Roma chapter 8, verse 15. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Datapwat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkupkup, na dahil dito'y sumigaw tayo ng Aba, Ama. Ang espiritu rin ang nagpatutuo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At kung mga anak ay mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya upang tayo lumuwalhati namang kasama niya. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumba sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Sapagkat ang maningas na paghimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos, sapagkat ang buong nilalang ay nasakop na kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya, sa pag-asa na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkalipit ng kabulukan sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. At hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu. Sa makatuwid, bagay tayo na may nangagsisihibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkukup na dili iba't ang pagtubo sa ating katawan. Sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa, kaya't sino nga ang umaasa sa nakikita? Datapwat kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy, hinihintay nating may pagtitiis. At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. At ang nakisisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal alinsunod sa kalooban ng Diyos. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sa mga katuwid, bagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Sapagkat yaong mga nang una pa ay kanyang nakilala ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. At yaong mga itinalaga niya ay kanyang tinawag naman, at ang mga tinawag ay inaring ganap naman niya. At ang mga inaaring ganap ay niluwalhati din naman niya. Ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin na walang bayad ang lahat ng mga bagay? Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga hirang ng Diyos? Ang Diyos ay ang maaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay? Oo, yaong nabubuhay. Yaong nabuhay na mag-uli sa mga patay na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang pighatian o ang kahapisan o ang pag-uusig o ang kagutom o ang kahubaran o ang panganib o ang tabak. Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw, kami ay nabilang na para mga tupa sa patayan. Hindi kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, kahit buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na sa kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang kataasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon, mga makapangyarihan sa lahat. Amen.